What were my thoughts regarding yesterday's trial? Well, definitely it did not create any dent at all. Parang halos walang, mas maganda siguro kung hindi na lang siya nagpunta. I would say that, no, because it really did not create any kind of traction. Of course, the prosecution, ganun naman lagi po ang narrative nila. It's a victory for the prosecution. Terry Redon will always say that and he could always claim that. Pero kung makikita naman po natin, wala naman po talagang tangible effect yung kanyang mga binitang testimonya. Unang-una, he does not have personal knowledge about things. Secondly, he was not yet the director of the NBI during that time. What he made and what he gave were actually basically his opinions. And dito nga nakakalungkot dahil yung binabanggit ni Yusek Asta kanina, no, dati po kasi namin kasama si Director Matibag sa PTP and then all of a sudden biglang bumaliktad and all. Pero hindi po natin masisisi, sabi nga naman po natin sa politika, no permanent friends, no permanent foes, only permanent interest. Pero sana po yung interest niya para po sa ating mga kababayan talaga. Pero yun nga po, tama po yung binabanggit kaya nalihis po talaga ng landas. No? I would say that. And I really don't know what is going on in his mind, especially after 2028. I hope he has a good exit plan. I hope he really has a very, very well-defined plan for himself because certainly may problema po talaga. No? Lalong-lalo na po, no, yung conflict of interest sana po nakita natin because his wife is actually a signatory to the impeachment complaint. No? That alone speaks volumes of what he's going to say. Unfortunately for the prosecution, yung inaasahan po nilang malaking pasabog, no, na para bang akala nila talagang may mga matitinding bibitawan ito si Melvin. I think it really did not create anything at all. No? So parang nag-backfire lang po talaga. And I think it's really the defense that's really holding their ground in this trial. And sad to say, kinakailangan po talagang gumawa ang prosecution ng maraming kaparaanan, ano, including fishing expeditions, starting from zero, starting from scratch para lang pumako ng ebidensya. And ito po, I think kahapon po nasa unang hirit ako sa GMA and then I mentioned this specifically that even if the Senate Tribunal allowed, no, na magkaroon nga po tayo ng ganito pagbubukas ng mga dokumento, hindi po nangangahulugan to na victory kaagad para sa prosecution. Definitely. On the flip side, baka nga po ang mangyari is ang mailatag pa rito yung mga katotohanan na wala naman po talagang itinatagong yaman, wala naman talagang unexplained wealth ang ating kalawang Pangulo. And I think that is something that will really clear her name. And I think ito yung kinakailangan din malaman ng taong bayan. So whether for good or for bad, I think it really has to happen. And in the end, I think what will stand out here is the fact that the Vice President is unscathed and talagang masasabi niya na dignified pa rin po siya. So kahit anong gawin po ng prosecution, I think that will still be the case. Alright mga kababayan, mag-reaction tayo dito no sa pahayag o reaction ni Dr. Froilan Calilong no patungkol nga po dito sa pagharap ni Inbay Director Melvin Batibag doon sa impeachment trial kay VP Sara at sinabi niya na walang tangible effect no yung testify no or pagsalita ni Inbay Director Matibag laban dito sa impeachment kay VP Sara dahil unang-una ay wala naman po siyang personal knowledge at yung kanyang mga sinasabi doon ay opinion niya lang mga kabayan at ginamit niya pa nga yung affidavit no ni Arturo Las Cañas na hindi naman notarized kaya po ay tila nasabon ni Senator Pia Cayetano itong si lead prosecutor Congresswoman Jervel Luistro dahil nagpresenta sila ng mga dokumento na hindi naman notarized at hindi po nasunod yung rules of evidence no mga kababayan. Kaya dito yung mga pahayag hapon ni Director Matibag ay puro chismis lang no or hearsay kasi wala naman siyang personal knowledge doon mga kababayan no. At hindi pa nga po siya nung panahon na iyon ang NBI director noong nangyari yung press conference na talagang hina-highlight nila no yung grave threat daw laban kay PBBM sa asawa niya at kay Martin Romualdez no. At wala pa si Matibag noon, si dating NBI director Santiago pa yung director noong time na iyon no na nag-imbestiga at kailan lang naman to si Matibag inappoint din ni Presidente Marcos Jr. no mga kababayan. At para sa akin yung kanyang testimony kahapon or yung kanyang mga salaysay ay walang bisa mga kababayan dahil wala nga po siyang
personal knowledge nga doon mga kababayan, no. Yung mga sinasabi niya kahapon ay galing lamang doon sa mga ibang tao, no, lalo na dito kay Arturo Las Cañas na ilang ulit na yan, recycled na yung issue na yan, paulit-ulit yung mga patungkol sa mga AJK daw sa Davao, mga ganon. So nakakasawa na yan mga kababayan, no, para sa akin. At yung issue patungkol dun sa AJK, hindi namin na naman nila si VP Sara, no. Kung noon ay si dating Pangulong Duterte yung katalagang binakbakan nila dyan ng husto, no, at ngayon dinamay na naman nila, sinama nila dito si VP Sara mga kababayan. So hindi po natin alam kung ano po talaga yung gusto nilang mangyari, no. At sa tingin ko, alam nyo po, or obvious naman yung mga galawan nila na talagang gusto talaga nilang alisin si VP Sara mga kababayan, no. So meron silang mga options na mga issue kung hindi talaga effective dito sa particular na issue na ibabato nila, ay meron naman ditong isa na mga kababayan naman na iba pang ibato nila, no. So dito pa tayo ngayon sa impeachment, no, sa article ng grave threats mga kababayan. Meron pa itong susunod, no, or kasunod yung patungkol naman dito sa ill-gotten wealth daw mga kababayan, na kung saan ay pinapasubpi na nga ng Senate Impeachment Court yung mga bank records si VP Sara, yung BIR. At tingnan natin kung ano pong kinalabasan nito mga kababayan, no, kung may makita ka silang ebidensya, no, kasi yung una pinagmamalaki nilang may pasabog daw itong si Matibag, no, na ibubulgar dito or isasalaysay, pero wala naman mga kababayan. So abangan natin mamaya kasi meron pang part 2, no, haharap muli mamaya si Matibag ulit dito sa impeachment trial, at tingnan natin kung ano pa yung kanyang mga expose, no, or kanyang mga sasabihin patungkol dito sa grave threat na case, no, ni VP Sara Duterte mga kababayan. At sinabi niya na meron na daw silang persons of interest, no, yung kinausap di umano ni VP Sara na gaganti sa kanya kapag siya ay pinatay rin mga kababayan. So abangan natin kasi sinasabi niya na parang 3 to 6 months yata, no, yung time frame, no, na sasabihin nila or malalaman nila kung sino talaga itong taong ito, na yun nga yung allegedly kinausap ni VP Sara daw mga kababayan, no, na kapag may mangyari sa kanya ay gagantihan niya yung mga taong iyon. At isa pa sa aking opinion dito mga kababayan, no, itong pagharap kay Inve Director Matibag ay napaka-obvious naman talaga dito mga kababayan na napaka-bias niya, no, na maging witness, no. Na unang-una yung asawa niya na congresswoman ay isa sa mga nag-endorse, no, para sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. At pangalawa, itong mga sinusulat niya na mga articles noon, no, dito sa Daily Tribune na nahalungkat kahapon, na dito pa lang mga kababayan ay makikita talaga na pagkabayas niya dito mga kababayan, na talagang gusto nilang ma-impeach, no, si VP Sara Duterte dito mga kababayan, no. At knowing na NBI director siya at sasabi nilang independent ang NBI mga kababayan, which is yun naman talaga yung tama, no, yung kanilang mandato, yung kanilang function. Pero dito ay lumalabas na talagang bias na itong mga kababayan, no, si Director Matibag, dahil yung mga articles niya nga dito na pinagsusulat, Inday Sara the Bratanela, tapos the Bratanela is a flat spare tire, at yung pangatlo ay Bratanela Sara and her bad habits. So yun po yung mga sinulat niya mga opinions, no, dito sa Daily Tribune na nabulgar kahapon mga kababayan. At yun nga yung asawa niya na congresswoman na nag-endorso, no, para ma-impeach si VP Sara doon sa House of Representatives, at ngayon nga ay nasa Senate na para sa impeachment trial mga kababayan. So this alone ay talagang gusto niyang ma-impeach si VP Sara, at siya yung invite director, no, mga kababayan. Siya pa yung nag-imbestiga dito sa sinasabi nilang grave threat na case, no, laban kay VP Sara Duterte. So sabi nga ni Dr. Kalilong ay sana mayroon ng good exit plan, no, itong si invite director Matibag pagdating sa 2028, at for sure ay problematic daw po yun mga kababayan, no, or may problema. At para man sa aking opinion dito ay for sure yan 100% mga kababayan, uulanin ng mga kaso itong si Director Matibag kapag wala na po siya sa pwesto, no, mga kababayan. Yung ginawa lang nga nila sa Senate nung panahon na iyon, nung May 11 hanggang 13, ay malamang ay may kaso itong kakarapin, no, sa ginawa nga nila doon sa Senado noong May 11 hanggang 13, no, mga kababayan, no, nung kasagsagan na nandoon si Senador Bato de la Rosa. At malamang ay babalikan yan nila Senator Alan Peter Cayetano dito mga kababayan, no. At iwan ko kung sa iba pa, kung may mga iba pang magkaso kaya dito, no, mga kababayan. Pero for sure yan, may mga kaharaping kaso yan pagdating ng 2028 mga kababayan, kapag wala na po sa kapangyarihan ang kasalukuyang administrasyon, no, mga kababayan. So ano po masabi dito?
sa statement, no, sa mga opinion at analysis ni Dr. Froilan Calilong, no, dito sa pagharap nga kahapon ni Invited Director Matibag bilang witness ng prosecution laban dito sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. So ano po masabi niyo? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.